Iwan ang sakit sa ulo ng mga motorista at traffic enforcers lalo na tuwing rush hour. Bukod kasi sa bulto ng mga sasakyan, dagdag perwisyo pa ang mga driver na hindi sumusunod sa batas trapiko. Live mula sa Quezon City, may report si Cedric Castillo. Cedric? Yes, Jessica, exact location natin ngayon, kanto ng EDSA Cubao, kung saan makikita natin na tuloy-tuloy naman yung daloy ng trapiko. Alam naman natin, Jessica, ay napaka-espesyal ng Biyernes kapag hapon at kapag gabi pagdating sa o pag-uusapan ay ang trapiko. At ngayong araw nga ay sakit ulit ng maraming motorista at mga pasahero ang usad ng trapiko dito sa Metro Manila. Kanina sinilip natin ang isang bahagi ng Quezon City at kapansin-pansin hindi natin may tatanggi, Jessica, na kung minsan, kung hindi man malimit, ang problema ay nasa publiko rin. Minsan pa nag-anunsyo ang Metro Manila Development Authority o MMDA ng panibagong road reblocking sa ilang bahagi ng EDSA. Simula ngayong gabi hanggang sa Lunes ng madaling araw. Repair sa 9 na sections ng mga pangunahing kalsada sa EDSA sana ang request ng DPWH. 2 lamang ang pinagbigyan ng MMDA. Pero kung gabi pa nakaschedule ang reblocking, bakit nga ba napaka-espesyal ng Biyernes ng hapon pagdating sa traffic sa Metro Manila? Sinilip namin ang Kamyas, EDSA Kamuning Intersection, ang isa raw sa mga notorious na kanto sa Quezon City. Dagsa ng mga pasahero at bumper-to-bumper na mga sasakyan ang aming dinatnan. Pagtungtong sa kanto ng Kamyas sa kabilang lane ng EDSA, umalalay na sa silinyador at pigilan na ang init ng ulo para sa terminal ng jeepney na wala sa lugar. Ito yung nangyayari araw-araw sa bahaging ito ng Kamuning at Kamyas at saka ng EDSA, lalong-lalo na pag rush hour. Yung mga galing dun sa Kamuning, tatawid ngayon niya papunta dito sa EDSA. Pagdating ng mga jeepney driver, isa-isa na silang paparada sa kantong ito sa bungad ng Kamyas. Tulad nitong jeep na ito, yan, paparada na yan dyan, magsasakay na yan ng pasahero. Susundan naman siya ng ibang mga jeep. Ito, may isa pang jeep na humarang. Nakabara sila ngayon dyan dito sa may northbound ng EDSA. Meron na lang 6 seconds para mag-go itong northbound ng EDSA. Barado itong mga sasakyan ngayon ng northbound. Sa puntong ito, 30 seconds nang nakago itong northbound ng EDSA, pero itong jeep na ito hanggang sa ngayon nakaharang pa rin siya sa kanto. Napansin nyo na nakaharang na kayo sa EDSA? Oo. Bakit di pa rin kayo umaabante, sir? Dahil din sa kanila. Ito bang pinaradahan nyo, terminal ito ng jeep? Hindi po, sir. Bakit po kayo nagsasakay dito? Nandito po yung mga tao. Ito pa ang malupit, ang style ng ibang driver, slow down kahit nakago ang traffic light para kapag stop na, saktong nasa kanto, abang ulit ng pasahero. Kaya ang mga traffic enforcer, hindi na raw magkanda-ugaga. San, napag-away na kami, yung kasama ko, nasaksak na dito yan. Pwede naman tayo magsakay dun sa tamang sakayan. Kaso nga lang, pinipili kasi yung pasahero din, yung pasahero kasi sir, yun din yung number 1 na ano. Okay, Jessica, pakita natin itong steel o itong barrier na bakal dito sa bahaging ito ng Cubao. Nasa Aurora Boulevard tayo, papunta ito ng Marikina. Kung tutuusin, ito ay bukod sa maging divider ng kalsada ay nagsiserve na rin na proteksyon ng mga pasahero o kaya mga tao na naglalakad o bawal maglakad sa lugar na ito. Ay dagdag lang natin, Jessica, meron tayong coordination sa mga MMDA traffic enforcers kaya nandito tayo sa kinatatayuan natin. Pero ipakita natin to, Jessica, maglakad at mag-abang sa bangketa, wag dito sa kalsada. Alam mo, ang kaninang pinopoint out natin doon sa report, minsan publiko rin yung problema kasi kung makikita natin, Jessica, ito sa areang to ng Cubao, bawal magsakay, pero dito makikita natin sa likod ko, napakaraming mga pasahero na nag-aabang ng jeep. Kung kanina pinakita natin dun sa may Kamuning, ganito rin yung situation sa bahaging ito ng Cubao kung saan nagbabara yung mga jeepney na nag-aabang ng pasahero. Kaya minsan hindi natin maiwasan itanong, Jessica, kung ang gobyerno ba medyo kulang sa pagsiservisyo sa publiko o baka naman masyado pa rin pasaway tayong publiko, Jessica? Okay. Cedric, mukhang sayang lang yung ginastos para dyan sa mga barrier na yan. Hindi kaya panahon na pag-aralan ulit kung may silbi ba yung mga jeepney o bus stop? Kasi parang hindi natin nire-respeto yung mga jeepney at bus stop dahil sa kalsada pa rin nag-aabang ng masasakyan ng marami sa atin. Hindi kaya ganon? Yeah,
Yes, Jessica, siguro hindi lang yung bakal, siguro yung pagpiprint din ito kasi hindi rin naman nasusunod. Oo. Meron tayong mga nakausap ng mga traffic enforcer kanina. Ang sinasabi nila, medyo talaga nahihirapan sila sa pagsita dito. Humihingi rin daw sila ng tulong sa local government, yung mga traffic enforcers. Sa case dito sa Cubao, kanina tinatry nilang sitahin pero dahil dagsa pa rin yung mga pasahero dito, talagang overwhelming daw. Ganon din yung situation kanina sa pinakita natin. At kung makikita mo ngayon, Jessica, itong jeep na ito, nakatigil siya ngayon, nag-aabang siya ng pasahero. When in fact, dapat go itong areang ito ng Aurora Boulevard at tama ngayon nabanggit mo, siguro dapat masusing pag-aaral dito sa traffic situation ng Manila para naman kahit papaano makaramdam yung publiko ng ginhawa, especially kapag Friday night, Jessica. Kasi parang mapapaisip ka talaga, may silbi ba yung mga bus stop, yung mga jeepney stop natin? Kasi parang walang rumirespeto kahit sabihin natin para rin sa kapakanan niya ng publiko, para hindi sila masagasaan, mas maayos, mas maganda ang daloy ng traffic. Pero wala andyan din sila sa kalsada. Pag tinanong mo naman sila, kasi pag sumunod sila, hindi sila makakauwi on time. Yeah, tama yun, Jessica. Yung, ayan na, sa likod mo. Siguro i-mention natin yung pinag-aaralan ngayon ng gobyerno, yung 3 bus stops, if I'm not mistaken, sa iba't ibang parts ng Metro Manila. Pero napakahalaga, Jessica, nung political will. Kasi kung meron ka nga mga rules, meron ka nga mga signage na nagsasabi na bawal dito, bawal dyan, kung hindi pa rin naman may implement, gaya nung laging-lagi natin nakikita sa Metro Manila, at gaya nga nung nabanggit natin, siguro hanggang ngayon, aasa pa rin tayo na someday, maayos tong traffic situation, Jessica. Okay, mahirap dyan pag may nasaktan, may nasagasaan sa mga sumasakay dyan. Nako, yun ang mahirap. Masisisi pa rin din ang gobyerno. Kung minsan maintindihan mo rin yung sitwasyon ng gobyerno. May batas, hindi naman sinusunod yung batas. Kailangan din talaga, hindi lang sa gobyerno ang singilan. Dapat singilin din natin yung bawat isa sa atin, yung mga sumasakay. Kung sumusunod ba tayo. Minsan, Jessica, hindi mo maintindihan kung saan nagsisimula yung problema o kung saan nagtatapos. Sasabihin ng mga jeep, hindi titigil sila dito kasi nandito yung pasahero. Yung mga pasahero naman, titigil dito kasi dito daw tumitigil yung jeepney. So, saan ba tayo talaga magsisimula? Yun yung malaking tanong, Jessica. Nako, parang chicken and egg situation yan. O umalis ka na dyan para makabawas ka pa dyan sa mga tao na nandiyan. Although, nung ulit po natin, may abiso naman po itong team ni Cedric Castillo kaya sila nandiyan para nga maipakita sa atin yung sitwasyon sa ating mga lansangan sa oras na ito at kung bakit hindi malutas-lutas yung problema sa traffic. Maraming salamat sa iyo, Cedric Castillo.